Nicole Yala, Chris Chuper, kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Kung hey Pachoy! Ikoy, Champoy, Belekoy. Bili na kayo, pare ko. Tama, mataba pa si Choy. Good morning po sa inyong lahat, sa mga nakiki-inchik-inchikan, singkit-singkitan, at lahat ng mga nakiki-celebrate din sa kasama ng ating Chinese community sa Chinese New Year. Ang lakas baka estudyante ng suot mo. Kaya nga, nakita ko nga kanina para, sa screen. Pang Princess Sarah. Parang mabait. Oo, ikaw si Becky, gano'n. Oo. Parang yung mukhang inaapi. Yan si Becky, tagagayat ng patatas. Tama. Ganun nga yung outfitan ko ngayong araw na ito. You look so, comfy, partner. Ay, talaga ba? It's a holiday, pwede mag-shorts. Tama. So, good morning po sa lahat ng mga nakikinig sa atin on the radios, nakikinig sa kanilang mga cellphones, at napapanood din po tayo ng live sa inyong Love Radio PH na app, or di naman kaya dito sa Facebook ng Love Radio Manila. Good morning. Yung mga nakiselebrate kahapon, kahit hindi naman po sila Chinese, talaga nakipagpuyatan din, nakipagputukan. Ang dami kasing fireworks sa kaliwat kanan, partner. Kami sa amin walang fireworks. Ay, malayo kasi sa inyo. Hindi, pero syempre hindi daw kayo kasali. Hindi kasali mga taga Santa Rosa. Nag-aabang ako na parang feeling ko dapat makakakita ako sa sky. Ako, dami ko nakita sa makapagal. Wala, parang lahat tulog. O, diba? So, mamaya po mga kabisyo, meron po kaming special na bisita na magbibigay ng information tungkol sa Year of the Earth Dog, yung mga ano ba yung mga pampaswerte, ano ba yung mga malas, lucky colors, lucky numbers, lucky dates. Kahit hindi po tayo Chinese, mga kaibigan, marami pa rin, di ba tayo mga purong dugong Pinoy, naniniwala din sa ganyan-ganyan. Kasi kung swerte yung pag-uusapan talaga, bakit ba hindi natin gamitin? Totoo yan, di ba? So, sa lahat ng mga kabisyo natin na nakaantabay, mamaya po yung 9:00 na segment ng Love Radio ng Tambalan. Ayan, ako nga, partner, nag-charms ako ngayon. Wow. Diba? Parang maki-Chinese New Year, diba? Anong bato yan? Ha? Ang bato to ni partner. Pag nilunok ko itong malaki to, mabubulunan ako. Hindi ako magiging Darna. Mabubulunan ako eh. Ang lapad no? Parang pag may ligaw na bala, sumama dyan, wala eh. Panis yung ligaw na bala eh. Ligaw na bala? Yan. Panangga pala. Oo, mga panangga against sa kalaban. Tanungan natin yung mga ganyan mamaya. Kung talaga. Pero binili ko to, partner, sa talaga, sa pero expert talaga. Meron siyang may meaning. May dasal po ito siya. Kasi dragon and nakalimutan ko na explanation. Alam mo na, nakiki-Chinese lang. Kahit bilog na bilog ang mata. Kahit hindi kakinisan. Hindi talaga singkit, di ba? 1% Chinese dugo wala. Wala. Pero di ba, nakikita kasi natin how successful they are. Yes. So, dahil nakita natin kung gaano sila ka-successful, meron tayong mga tradisyon nila na sinusunod natin. Correct, diba? correct. Di ba yung mga pag-arrange ng mga furniture sa bahay. Tama. Ako talaga naniniwala ako doon. Pag feeling ko mabigat yung lugar na yon, pag pumupunta ako sa part ng bahay na yon na hindi maganda yung pakiramdam ko, ina-arrange ko. Yung ganong klase ng perspective, influence yun ng mga Chinese Di ba? Kasi feng shui. Tama. Kasi sinabi, mabigat. Feng shui. Ay, feng shui ba? Feng shui! Feng shui yun. Pero kung gusto kong majority, feng shui kasi. Sige, ako na lang yung minority. Ang nag-iisa sa buong Pilipinas na nagsasabi ng tamang pronunciation na feng shui. Okay. Naniniwala ka doon sa mga arrangement. Correct, kasi yun, influence yun ng ng mga Chinese sa kasi atin. Kasi yung mga ganito, partner, yung mga charms, correct. yung mga bracelet, may mga isasabit. Anong tawag doon? Yung mga wind chimes, halimbawa. Correct. Yung mga charms na sinasabi natin sa harap ng salamin, sa pinto, di ba? Sa mga halaman, part yan ng influence
sa mga Chinese. So wala namang masamang maniwala kung feeling natin makakaswerte sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So let's hear it from Nick Nangit mamaya. Ano kayong mga tips? Alas 9. Yan. So antabayanan nyo po yan mga kabisyo. Dear Nicole and Chris, tambalanisan nyo po ako since 2010 na. Ano po ba ang dapat kong gawin? Kasi po, yung boyfriend ko, naiinis po siya sa mga porma ko. Ang point ko naman, nung nililigawan niya naman ako, okay naman siya sa mga porma ko. Ngayon, yung mga porma ko po, yung mga damit na sinusuot ko, yung mga sapatos na pinipili ko, lagi siyang may comment. To the point na, parang wala na akong masuot pag magkikita kami. Kasi, hindi niya daw gusto yung style ko. Nakakainis yung ganon. Samantalang nung naliligaw siya, ayos naman sa kanya lahat at lagi niya pang sinasabi, ang ganda-ganda ko. Tapos ngayon, makakomment, wagas. Kakainis talaga. Buisit. Nag-date kami kahapon, tapos mainit ang ulo niya kasi hindi niya gusto yung sapatos ko. Ang babaw ng problema na ating kabisyo ngayong araw na ito. So, ano po ba ang dapat kong gawin? Ano po ba yung extent na dapat ibigay ng isang boyfriend pagdating sa kanyang girlfriend? So, yun yung tanong. Ano yung... may mga taon talagang extent very ng particular sa sinusuot ng mga jowa nila. Oo, may mga ganun talaga eh. Sa girlfriend ko, partner, hindi naman. Kahit anong suot niya, gusto nga wala eh. Ay? Tapos pag nakikinig na naman yung magulang niya, pag-agalitan ka na naman. Pala, live on air pala tayo. Live to! Hindi lang sa radyo, partner, pati online. Charot lang po yan. Di ba nakaka-lurkate ito? Di ba, yung tipong, may ganun. May opinion ka kung anong susuot na sapatos? I guess, kabisyo, may mga taong walang pakialam, katulad mo, parang it doesn't matter as long as decente naman. Or okay lang sa'yo kahit hindi masyadong decente. It doesn't matter. Basta decente. Basta decente. Alam mo naman, mama-conservative. Mama-conservative. Samantalang una sinabi, okay lang naman nga sa akin kahit walang suot. Nadulas lang ako, akala ko kasi hindi tayo live on air. Wow, ha? Ano ito? Imagination mo lang? Hindi ko ramdam na may headset ako. Ano ito? Pumasok ka sa radyo, di mo alam? Nakaka-lurkay. So anyways, there are people who are very particular. And I guess, yun yung jowa mo. Ang medyo na-confuse ka lang kasi, yun nga, kung ano man yung pormahan mo, nang nililigawan ka niya, wala naman siyang comment. Sa bagay kasi naliligaw pa lang. Correct. Kapag ka nililigawan mo naman talagang isang tao, whether liligawan mo para maging girlfriend o nililigawan mo para maging bagong kliyente, ganyan, wala ka naman sasabing nega dyan. Tama. At all, di ba? Nililigawan mo forward ka pakitang gilas ka lagi Tsaka nililigawan mo So, pinupuri mo talaga ng bonggang-bongga yan. So, ganun nga ang nangyari. Nung kayo na, kahit pa paano, meron na siyang karapatan na mag-comment. Tama. Sa mga pananalita mo, sa mga outfitan galawan mo. Sa mga galawan mo. Kasi nga, boyfriend na Ganun talaga. Kapag may boyfriend talaga, meron talaga silang say. Kasi syempre, partner, kung halimbawa, nung wala ka pang boyfriend, kung makapagsuot ka ng shorts, sobrang iksi. Tama. Alam mo naman haba-haba ng legs mo. Correct. Diba? Shorts ba yan? Nakala namin. Kala namin puruntong Ang iiksi kasi ng mga bias mo. Parang kahapon, partner, nag-unbox ako ng Gladiator na shoes. So, eksena talagang Gladiator na shoes na ito, partner. Hanggang hanggang above the knee. Gladiator. Yung nakita mo sa office ko, ganon, Gladiator. Tapos na-realize ko lang habang isinusuot ko siya, bawal pala to sa mga maliliit ang bias. Kasi kung sa akin, abot hanggang tuhod. Sa mga may iksi lang ang bias, abot hanggang singit. Naging stockings. Mga siya naging net. Yung sapatos na pag may iksing bias mo, hindi ka makakaluhod. Correct. Tataaya, di ba? So, alam mo yun, baka naman nung wala ka pang boyfriend, wala pang nagko-comment sa'yo tungkol sa mga outfitan mo, di ba? Kung makapagsuot ka ng shorts, walang nagsisita. Kapag may boyfriend ka na, kahit pa paano may magsisita na kasi paano kung naka-shorts ka nga na, dalawang bagay lang yan kaakit-akit kang tingnan or nakakabwisit kang tingnan, diba? Totoo naman, diba? Kaakit-akit or nakakabwisit. So, kaakit-akit, ibig sabihin si Boyfie, naiinis kasi ang dami masyado siyang ka-share sa legs mo. Correct. At sa kuyukot mo. Gusto niya siya lang nakakakita ng kuyukot mo Tama, diba? Totoo naman, gusto mo ba, partner, na lahat ng tao nakatitig sa girlfriend mo tapos sinisipulan pa, diba? Nakaka-lurking. Correct. So, yan yung isang bagay. Kaya siya may comment sa outfit mo. Pangalawa, kung halimbawa naman na
hindi naman masyadong bagay kasi sa'yo yung mga outfitan mo. Diba? Correct. Baka din kasi sabihin na ibang tao, hindi mo man lang ba masabihan yung jowa mong yan? Diba? Yung mga ganun ba? Oo, sabihin mo naman, ayusin yung forma. Oo, baduy-baduy niyan, di ba? Oo, diba? Mga ganun. Naalala ko lang, partner, nung nagkaroon ka ng boyfriend na ganyan, na hindi mo nagustuhan ng kanyang pormahan kasi feeling mo, baduy. Talagang sobrang baduy. Sinabi mo ba sa kanya? Hindi. Naging kayo, di ba? Nung naging kami, oo. Pero hindi bulag ka pa kasi that time, so walang pa... Di ba walang baduy-baduy sa akin. Importante nakikita-kita. Hindi ko matandaan kung diba? Pinagsabihan ko pero parang hindi na lang. Pero napansin ko yung kabaduyan nung naliligaw pa lang. Pero nung naging kami na, hindi ko na masyado napansin yung kabaduyan. Natanggap mo na rin. Oo, tanggap na. Mga ganun ba? Hindi ko na matandaan kasi malamang wala na siyang damit lagi pag nagkikita kayo. O hindi, wag kang ganun kasi nakamonitor yung asawa ko. Ayaw nga pala, may asawa ka na pala. Oo. Nakakalimutan mo pa minsan. Kaya tuloy alam mo minsan, partner, yung asawa ko may mga tanong yan sa akin ganito. Ano ka ba talaga noon? Kasi, nakakatakot naman yung tanong na yan. Sabi niya, bakit? ano ka ba talaga noon? Kasi yung si Christopher paminsan nadudulas ng mga kung ano-anong pinagsasabi tapos sa nakaraan mo. Yung mga kaibigan mo, ganun din. So ano ka ba talaga dati? Sabi ko, huwag ka nagpapaniwala sa kanila. Sinisiraan lang nila ako. Nakakainis yung sinisiraan lang nila ako. Buisit. So anyways. Pati para sa asawa mo na nakikinig ngayon, ikaw naman nakakaalam ka. Kung ano talaga malamang ako. sa 5 taon, ilang years na yung magkasama. 8 years na kami, married, and 10 years together. Alam mo na ang sagot sa tanong mo. Nakakatakot lang na ito, partner. Kunyari, pag ganito pa rin yung usapan natin, tapos malaki na yung anak mo. Oo. Diba? Yung mami ko talaga, siguro ano kaya siya siguro dati? Siguro nung kabataan talaga, malandi talaga yan. Tapos sinisita niya ako pag malandi ako. Samantalang ganun din naman siya nung bata siya. Charot! Anyways, ba't tayo napadpad doon? Diba? Parang eventually, ay ano talaga merong talagang i-comment eh. Dalawang bagay lang yan. Pwedeng mag-comment pa yung jowa mo sa mga pormahan mo. Kasi, I think, kung tinatanong mo sa amin kung hanggang saan ba yung extent ng pagko-comment or yung parang hanggang saan mo pwedeng pakialaman. Oo, yun, tama. Yung girlfriend. Kayo dalawa makaka-decide niyan eh. Kaya lang kasi kung to the point na wala ka na masuot kasi masyado ng sobra naman yung pagko-comment niya sa outfit mo, baka naman may something wrong doon. Correct. Kung alam mo masyado naman yata siyang strict. Diba kung halimbawa, hindi kasi namin alam yung mga damitan mo eh. Oo, diba? Pero kung halimbawa, mahilig ka sa mga anong tawag doon, palda o sa mga skirt. So, kung doon ka komportable tapos yung lagi niyang sinisita, medyo kausapin mo rin. Wala namang masama sa palda ko eh. Wala namang nasisipan masama. lang ako pero hindi ko naman sadya yun. Correct. Alam mo, ito yung mga punto naman nagpapasilip eh. At tinitingnan lang nila, hindi naman nila makukuha. Pero meron ako na ganyan dinig na ganyang sagot. Yung mga ganun. Oo, okay lang, makita nila. Wala, di naman nila nakukuha. Nakakainis yung ganun. Huwag ka magpasilip, mga kabisyo, bad yun. So anyways. Yun, kung komportable ka sa damit na yun. At saka halos lahat ng outfit mo, dress. Oo. Diba? Anong gagawin natin? Bakit hindi mo... Tapos, ayoko nang nakapalda ka lagi kasi feeling ko nabubusuhan ka. O kaya naman sabihin mo sa kanya, alam mo kaya ako nakapalda lagi kasi pag nagkapapantalon ako, mas nahihirapan ako sa hadhad ko. Nagkikis-kis siya, nakakabuisit, mga ganun. I think you should talk to him about it. Na parang, Han, babe, sa sobrang pagsisita mo dun sa mga sinusuot ko, hindi ko natuloy alam kung ano pa yung isusuot ko. Una, wala na sa wardrobe ko yung parang trip mo na suot ko. And kung halimbawa naman na susundin ko lahat ng mga gusto mo tungkol sa magiging outfit ko or suot ko or pananalita ko, baka hindi na ako yun. Tama. Diba? Hindi na ako yung niligawan mo, hindi na yun ako yung taong minahal mo kasi you're changing me into someone that you want me to be, honey. Correct. Diba? Hindi naman ako ganun eh. Paano kung gusto mo talaga yung girlfriend mo lagi naka-black pero napakakulay kong tao? Alam mo yun? May mga ganun eh na napakakulay nilang tao, napaka-loud ng kanilang personalidad pero dahil boyfriend mo sasabihin, masyado ka naman maingay, grabe ka naman magsalita, masyado ka naman makulay. Kapag kaganon din naman na sobra na hindi na rin naman yung tama. Kahit kasi, paano na suppress kasi din yung freedom mo to choose. Correct. Binabago ka na niya totally. Correct. Diba? So, alam mo yun? So, hindi din naman dapat ganun. Ako, partner, natutuwa din ako pag sinisita eh. Ano ba yan? Masyado maiksi palda mo. Kasi parang feeling mo, so protective.
concerned siya, So siya sa'yo. concerned, di ba? That is cute. Yung mga ganyan, uy, masyado naman yung maiksi. Kaya, medyo bado yan, palitan mo yan. Ganyan, ito dapat na ano. Stylist ko yung asawa ko eh. Yun, sasabihin niya, hey, di bagay sapatos na yan. Ganon. Mga ganon. Okay yun eh. Pero kung lahat, araw-araw, hindi maganda yung kilay niya, mo, sasabihin. diba, sinisita niya lahat-lahat mula kilay hanggang talampakan. May iba na dun kasi parang sobra ka ng suppress. Tama ka, partner. Tama. Sobra ka ng suppress to the point na kailangan mo mong totally magbago para sa kanya. And that's not right. Kailangan, di ba, mahalin ka niya kung ano ka din naman. Di ba? Mag-adjust kayo sa isa't isa, yung mga gusto niya, pero hindi naman total change. Correct. Yung tipong halimbawa, yung jowa mo is ano siya, emo. Di ba? Pag nagkikita kayo, si boyfriend, emo. Meron siyang eyeliner lagi sa ilalim ng kanyang mata. Tapos ang kanyang mga fingernails, kahit lalaki siya, lahat itim. Siyempre, yun yung gusto niya eh. Kasi every time na magkikita kayo, gusto niya ganun ka rin. Siyempre, hindi ka naman ganun tao. Di ba? Ikaw yung tipong gusto mo, makulay kang, yun nga, makulay. Tapos normal yung kulay ng buhok mo, eh siya, parang iba-iba. May iba-ibang highlights. Gusto ka niya rin maging ganun. Pagka ganun yung gusto niya mangyari, nakakasuppress nga naman ng kalayaan din. Tama. Actually, pwede mo namang itry for the sake of, sige, subukan natin. Pero kung talagang feeling mo, napipilitan ka, labag tapos, na sa loob mo. Oo, hindi ka na masaya kasi isang araw may highlights ka, di ba? Nakakalokang itim-itim ng buhok mo, pero dahil gusto ng jowa mo na may highlights ka, isang araw may highlights ka, parang, di ba, isang araw hindi mo nakilala yung sarili mo. And that's not good. You can diba? try, yes. You can try to adjust. Kasi gano'n naman yun, you adjust. Meet halfway. Oo, di ba? Pero kung hindi ka na masaya, na it's not you, hindi na ito ako. So, di ba, hindi naman din tama yun. So, pag-usapan ninyo kung ano ba yung mga hangganan. Tama. Yung you will be comfortable. Yan. Correct. Good luck. Sana magkasundo kayo. Sana hindi ito pagugatan ng araw-araw ninyong away. Tama! Isang malaking check ng pink na ballpen. Maraming salamat sa lahat ng mga kabisyo natin na nakaantabay. Thank you very much po dun sa mga nagpapadala po sa amin ng tikoy. Kahit wala. Wala naman talaga. Makapag-thank you, kala mo artista. Ang dami nagpadala sa amin. Grabe, salamat po. Si Miss Josie C, di ba? Nagpadala sa atin. Si Miss Josie C, hindi naman niya nakakalimot. Thank you, Miss Josie C of Peanut World for sending tikoy for us. Thank you. Salamat po. At dun sa mga mayroon pa pong mga handa. Yan. Chinese New Year. At yun ang kinakain ngayon. Enjoy nyo lang po yung inyong long weekend. Tama. Itanong nga natin kay Nick Nangit, bakit kailangan palagi may tikoy kapag bakit kailangan may malagkit? Let us see. Mamaya, abangan po sa ating 9 a.m. na segment. Nga, I look like a schoolgirl. Diba? Parang si Becky. Nakakainis yung kaartehan ko. I look like a schoolgirl in my outfit. Lagyan mo ng necktie. Pwede na. Tapos na mag-pin ka ng ID. Trot. Diba? Sa lahat ng mga kabisyo natin na nakaantabay, enjoy your special day. Mamaya tayo ulit alas 9 magkakabanding-bandingan. Walang huhu, puro haha, GB lang. Love lang. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ang programa Number 1 SM Radio Station.